Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Inquirer.net. Title, Weakest Value in History. Breaking. The Philippine peso fell to a new historic low of 59.17 against the US dollar today, kahapon, November 12, surpassing the previous closing record of 59.13 set on October 28, 2025. Okay. So ito po ang article ng Inquirer.net. Title nila dito is Peso Falls yung nahulog to a new record low of 59.17 to $1 amid weak market condition. Ang dahilan, kondisyon sa ating market o economy mababa. The Philippine peso is slumped to a new record low against the US dollar on Wednesday, kahapon ito, as market confidence remained weak amid lingering governance issues at home. Market confidence, meaning to say, local and foreign, lalo na mga foreign investors. Noong August, data ng Central Bank, 41% ang ibinagsak, bumaba ang foreign direct investment. Halos wala nang gustong mamuhunan na mga dayuhang negosyante sa ating bansa. Taliwas, ito na naman ang Pangulo kasi, I don't know kung sinong nag-advise sa kanya, napapahiya siya most of the time dahil salita siya ng salita, iba yung sinasabi niya, iba ang nangyayari sa actual ground. Nung nasa South Korea, anong sinabi niya? Dahil binulgar natin ang corruption sa flood control, bumalik na ang tiwala ng mga foreign investors. Yun, sariling bibig ng Pangulo nagsasalita, caught in camera. O ano ngayon ito? Weak amid lingering governance issues, market confidence is very, very low. Bad governance ang dahilan. Sino bang nagsabi? Former Bangko Sentral Deputy Governor Diwa Ginugindo. Ang pagbagsak ng peso, isang dahilan is bad governance. Anong sinasabi ng Pangulo? He's doing his best. Your best is not good enough. The local currency lost 18.5 centavos to close at 59.17 against the greenback. This broke the previous record low of 59.13 seen last October 2028. Ano pa? A weak peso. Anong mangyari kung mababa ang halaga ng peso? Cuts both ways for the Philippines. It can lift remittance inflows from migrant Filipino workers, fueling purchasing power in the consumption-reliant economy. So ang makikinabang, pamilya ng OFWs. But in the long run, mag-i-inflation. Tataas din ang presyo. Di affected din sila dahil tataas ang presyo ng bibili nila. So to me, generally, a weak peso is not good. Kasi ang makikinabang lang mga pamilya ng OFWs na hindi naman habang buhay na pakinabang. But, ito na, it also risks funding import cost and reigning inflation. Ang dami nating ini-import na mga goods. So kung mababa ang value ng ating peso, delikado tayo dahil magbabayad tayo ng malaki. Dahil magbabayad tayo ng malaki sa ating imported goods, tataas ang presyo ng bibilhin. Yan lang. Ang ano yan. Kaya, ano pa?
peso has hovered near the 58 to 59 range and said, medyo nakabawi last week. Napunta na siya sa 58. Maganda na sana. Recent weeks a bit growing downside risk to growth. Dampen ba? The Bangko Sentral ng Pilipinas, however, signaled it will let market forces set the exchange rate. The BSP said it would intervene to smooth out daily fluctuation. Bahala kayo, sabi ng Central Bank. Bakit? Ang Central Bank, siguro namomonitor niya, baka wala rin. So, ano ngayon ang mangyayari sa ating bansa kung magpapatuloy nito? Paano ma-stop itong pagbaba ng tiwala ng mga namumuhunan? Example, yung Philippine Stock Exchange. Kailan ba yung nag-fluctuate? Kahapon ata o the other day. Ang index na lang is 5,600. Last week ata 5,800. Mababa na. Biglang bumaba na naman ng 5,600 points. Anong dahilan? Dahil sa paglabas ng statistics, data ng PSA na ang economic growth ng Pilipinas for third quarter is only 4%. Nako, ang daming umatras noon. That is red flag, delikado. Pabulusok ng ekonomiya ng Pilipinas, mga mamumuhunan, stock market, kanya-kanyang withdraw. So, dalawa na ang record ng Marcos administration. Lowest sa peso, lowest pati sa stock exchange. Ang Philippine Stock Exchange recorded ang pinaka-highest is 8,300 points panahon ni Pangulong Duterte mga 2018. Nakalimutan ko yung exact date. Before pandemic. 8,300 points. Ngayon 5,600 na lang. Kaya ito na po ang legacy ng Marcos Jr. administration. Lowest value in history sa peso, lowest sa Philippine Stock Market Index. So good luck sa administration ito. Sana maagapan nyo pa ang pangyari. Sana maiangat yung ekonomiya kasi ang magiging kawawa ang taong bayan, ang mga nasa laylayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang hero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mao na ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na sa friend nga ban di kami ulanan kay makatok na gyud mi. Ano piso? Padalahan niyo ta ko. Kami ni bay. Anom. May tildi ba bala na may kaplak. Babay. Og karon mao na ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat kami kay nahibala kami og sen. Namong balay kay doon matuluan og ulan. Kay makabalay na magsen. Nabangan na magsen. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo do, sen do. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo day. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero ginuhap na inabangan kayo Sid para salamat po ginuhap. So mao na ni ang ipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og hero.
Ay na nabangan na gid ko anay makagbalay na gid ko.